Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-class din po ako, so kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto nyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link na aming Facebook page. Paka-check nyo na lang po. Seven of Swords, the Chariot, the High Priestess, Ace of Swords, King of Swords. So nakikita ko dito, possible na niloko ka ng dati mo naging karelasyon or nagkaroon to ng third party. Ito yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng taong to or ginos. So nakikita ko dito, handa ka nang mag-let go or mag-move forward kasi mas pinipili mo na yung sarili mo ngayon. Ito yung nakikita ko na hindi ka na umaasa sa taong to at pinapakinggan mo na tong intuition mo dahil sa nakikita ko sobra kang nasaktan sa taong to eh. Ito yung sinasabi dito na lahat-lahat ibinigay mo dito sa taong to. Halos wala nang natira sa'yo. So ngayon, nagising ka sa katotohanan na kahit na anong gawin mo, itong taong to hindi na magbabago. Ito yung nakikita ko na lahat-lahat ng pangangailangan niya ibinigay mo para lang maging masaya yung taong to. Kahit na walang-wala ka nang maibigay, ginawa mo pa rin. Sa nakikita ko, possible nga yung iba dito, naghabol din kayo sa dati niya naging karelasyon pero wala ding nangyari. At pinili pa rin ng dati yung naging karelasyon yung third party or yung bagong pinalit niya. So, ito yung nakikita ko na masakit para sa inyo na ito yung ginawa ng taong to pero iniisip nyo na yung future nyo. Kumbaga, nakapokus na kayo dito sa goal nyo at hindi nyo nahahayaan pa na masaktan ulit kayo. Kasi sa nakikita ko, na-traumatize ka dito sa dati mo naging karelasyon eh. Kumbaga, hindi mo pa kayang makita yung sarili mo na pumasok ulit sa bagong relationship or makausap ulit yung taong to dahil alam mo na meron pa rin kirot dito sa dibdib mo at maapektuhan ka pa rin kapag nagkaroon ka ng communication dito sa dati mo naging karelasyon. Five of Wands, so nakikita ko dito, ilang beses mong tinanong yung taong to kung ano yung mga dahilan kung bakit niya nagawa sa'yo to or gusto mo lang naman magkaroon ng clarity. Ito yung nakikita ko. Kaso hindi pa rin umamin yung taong to eh. Dahil pinagtatakpan niya pa rin yung mga kalokohan niya. Ito yung nakikita ko na nagde-deny yung taong to kahit nahuli mo na ito sa mga ginagawa niya. So, sa nakikita ko, sarili lang ng taong to yung iniisip niya. Hindi niya iniisip kung ano yung nararamdaman mo. The Sun, so nakikita ko rin dito. Ngayon, mas masaya ka na. Hindi mo na masyadong ino-overthink itong sitwasyon dahil alam mo sa sarili mo na hindi rin naman ito makakatulong sa'yo. So, sa nakikita ko dito, tuluyan mo nang i-let go yung taong to dahil hindi mo na kayang magtiis pa eh. Ito yung nakikita ko na mas mahal mo na yung sarili mo kaysa dito sa dati mo naging karelasyon. Although, hindi naman basta-basta mawawala yung pagmamahal mo dito sa taong to. Kaso, sa nakikita ko dito, kung may mga anak kayo, mas pinipili mo na yung mga anak mo dahil kaya mo naman kahit na wala na yung taong to sa buhay mo. So, ito yung nakikita ko na hindi ka na umaasa pa dahil alam mo sa sarili mo na itong dati mo naging karelasyon, paulit-ulit ka lang sasaktan. Six of Swords, so nakikita ko dito, handa ka na mag-move forward. Tinanggap mo na
itong dati mo naging karelasyon, hindi na talaga babalik pa or magbabago. So, ito yung nakikita ko na mas pinipili mo na yung sarili mo at binibigyan mo ng time na mag-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Kasi yung magkarelasyon pa kayo ng taong to, kinulong ka ng taong to eh. Kumbaga, kinontrol ka, minanipula ka, paulit-ulit na kasinungalingan. So, ito yung nakikita ko dito na hanggang sa naging bato ka, na wala ka ng maramdaman at naging bulag-bulagan ka dahil paulit-ulit kang inilagay sa isang sitwasyon na hindi ka makawala. So, ito yung nakikita ko dito na na-cut off mo na at handa mo nang harapin itong paparating sa'yo. So, magtingin pa tayo ng cards. Six of Wands. So, nakikita ko rin dito. Gusto ng person mo na i-win back ka. Ito yung nakikita ko na na-realize ng taong to na mali pala yung ginawa niya at gusto niyang ipaglaban ulit itong relationship niyo, probably dahil may mga anak kayo or nakita na ng taong to na hindi ka na naghahabol pa. So, ito yung nakikita ko na gusto niyang gumawa ng paraan para magkaroon ulit kayo ng communication. Kaya lang sa nakikita ko dito, ayaw mo nang tanggapin to eh. Kumbaga, yung iba dito, nag-o-obserba kayo kasi maaring meron pa kayong pagmamahal at umaasa pa rin kayong magkakabalikan kayo ng dati nyo naging karelasyon. Pero more on na nakikita ko dito, kinat off nyo to sa buhay nyo dahil alam nyo yung value nyo, alam nyo yung worth it nyo na hindi nyo sasayangin dito sa taong sinayang yung pagmamahal nyo. So, ito yung nakikita ko na natatakot ka na gawin ulit ng taong to yung ginawa niya sa'yo noon. So, ito yung sinasabi dito pero gusto niyang ipakita sa'yo na handa siyang magbago, maging committed dito sa relationship nyo. So, tingnan natin kung ano yung intention ng taong to sa pagbabalik niya. The Lovers, na nakikita ko dito, mahal ka pa rin ng taong to. Ito yung sinasabi dito na hindi pa rin niya makalimutan ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapag-move on. At possible nga na ito'y soulmate mo or meron kayong connection ng taong to na hindi mawala-wala. So, ito yung nakikita ko na yung iba dito na umaasa, may possible na meron kayong kadiling na isang fire or air na possible na magparamdam sa inyo at gustong makipagbalikan. Pero sa nakikita ko dito, obserbahan nyo yung taong to dahil maaring masaktan lang ulit kayo sa taong to at gawin niya ulit itong ginawa niya sa inyo before. So, magtingin tayo ng final message. The Emperor. So, nakikita ko rin dito, kailangan mong maging matibay. Ito yung nakikita ko. Huwag kang magpadalos-dalos sa decision mo. Bigyan mo ng lesson yung taong to. Kung sa tingin mo, gusto mo pa rin na magkaayos kayo ng dati mo naging karelasyon. Pero kung suko ka na at pagod ka na sa taong to, pinapakita dito na huwag kang basta-basta papayag na itong taong to saktan ka lang ulit or manipulahin ka lang. Sa nakikita ko dito, kokontrolin ka lang ng taong to eh. Kumbaga, hindi niya gusto na makahanap ka ng iba. Gusto ng taong to na siya pa rin. Kahit na alam niya sa sarili niya, mali yung ginagawa niya. So, sa nakikita ko dito, masasayang lang yung oras mo kung itong taong to, paulit-ulit mo pa rin i-accept dahil hindi na worth it. Ito yung sinasabi dito. Masasayang lang yung mga panahon mo ulit sa pag-i-invest dito sa dati mo naging karelasyon dahil sa nakikita ko dito, hahawakan ka na naman ito sa leeg eh. Kumbaga, yung ginagawa niya sa'yo before, na maaring sinasaktan ka physically, emotionally, or sobrang siloso ng taong to or silosa. Sa nakikita ko dito, wala kang freedom sa taong to. Ito yung sinasabi dito na wag mong hayaan na
malugmok ka ulit at masaktan lang sa ganitong sitwasyon. So, sa nakikita ko dito, probably meron kayong kadiling din na earth or water. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.